Hi mga Lods! Salamat sa mga laging sumusuporta sa channel natin. Naisip ko na magpa-raffle sa inyo para naman ganahan kayo lalo. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, like, comment, at share sa mga video na lalabas simula September 1. Pagdating ng September 30 ay pipili ako ng random video na nilabas ko sa buong September at doon ako kukuha ng 6 na mananalo. Makakakuha ng 200 Gcash ang 5 mapipili at ang isang maswerte naman ay makakauha ng 500 Gcash. Pause nyo na lang yung video kung gusto nyong makita ang rules ng raffle. Salamat ulit at balik na tayo sa ating video. Hindi nito alam kung bakit merong nagbabantay sa kanya kaya inisip nito na may nangyayaring kakaiba. Mabilis itong tumayo sa kanyang kama para itanong sa tatlo kung ano ang nangyayari. Pero, hindi na nila ito kailangang sabihin dahil naramdaman bigla sa buong lugar ang lakas ng aura na galing sa ating bida. Dahil doon ay napatayo ng mabilis ang kanilang master para puntahan agad si Gang. Hindi naman ito natuwa nung sinabi ng kanyang mga tauhan na hindi siya pwedeng umalis dahil kailangan na nilang tumakas doon habang pinipigilan ni Captain Wu ang kalaban. Kaya, sinigawan niya ang mga ito at tinanong kung ano ba ang hindi nila naintindihan sa huwag pakialaman at kalabanin ng binatang yon. Pinatabi niya ang mga ito sa kanyang harapan pero laking gulat niya nung hindi kumilos ang tatlo. Doon na sinabi sa kanya ng isa na kung hindi daw siya makikinig sa kanila ay sapilitan siyang dadalhin ng mga ito sa ligtas na lugar. Doon na nagalit ng totoo si Giyong kaya wala na talaga itong nagawa kundi ang patulugin ang tatlong nagbabantay sa kanya ng puwersahan. Pagkatapos noon ay mabilis na itong tumalon papunta sa lugar kung nasaan ang ating bida. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakarating agad siya doon at makikita sa kanyang itsura ang gulat dahil wala na itong inabutan. Nagulat din ito dahil pagtingin niya sa ating bida ay meron itong nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nung nakita na rin siya ni Gang ay bigla naman itong nagtaka kung bakit siya nandoon. Ang sinabi kasi sa kanya ng mga siraulo kanina ay umalis na ito ng kanilang village para tumakas. Napansin nito na tumingin si Giyong sa lapag at sinabi ng ating bida na kasalanan nila yon dahil hindi sila marunong makinig. Hindi naman nagalit dito ang kanilang master dahil sinabi nito na alam naman niya yon. Hindi naman ito ginagawang rason ni Gang pero sinabi niya na binigyan siya nito ng 3 araw pero lumagpas daw ito sa kanilang usapan ng ilang oras. Hindi na nagpalusot doon si Giyong kaya sinabi na lang nito na wala na siyang magagawa kaya pwede na silang mag-umpisa kung gusto niya. Pero, bago daw sila magsimula ay meron siyang kailangang klaruhin. Wala daw kinalaman ang kahit sino sa village na yun sa nangyari sa Pachan clan maliban sa kanya. Kaya, kung sino daw sana ang manalo sa kanila ay hindi namang dadamay pa ng iba. Inisip naman itong mabuti ng ating bida pero hindi siya pumayag dito. Galit nitong sinabi na hindi siya papayag na tinaksil lang niya ang Absolute One para sa kanilang kasakiman pero gusto niyang mabuhay ang kanyang mga kasama doon. Pinaliwanag ulit sa kanya ng lalaki na wala talagang kinalaman doon ang Nissan Village kaya wala rin namang mangyayari kung papatay lang siya ng mga inosenteng tao. Seryosong sinabi sa kanya ni Gang na nangako siya sa kanyang master na tatapusin niya ang lahat-lahat ng may koneksyon sa kanilang apat. Kaya, wala daw siyang pakialam kung inosente sila o hindi dahil wala daw siyang balak wasakin ang kanyang pangako. Bigla itong naglabas ng malakas na aura at sinabi na kung gusto niya silang protektahan ay kailangan siya nitong patayin doon. Nanlaki naman ang mata ni Giyong nung sinabi yun sa kanya ng ating bida dahil parang naalala nito kay Gang ang kanilang master. Pero, kahit nakaramdam ito ng konting kaba ay inunahan pa rin niyang umatake ang kanyang kalaban. Nakita naman itong mabuti ng ating bida kaya bago pa tumama sa kanya ang atake ng matanda ay naharangan na niya ito gamit ang kanyang kamay. Dahil sa bigat ng impact ng kanilang mga lakas ay nagkaroon doon ng isang malaking pagsabog. Pero, mas malakas talaga si Gang kesa kay Giyong dahil ang pakiramdam daw ng matanda ay parang mababali na ang kanyang braso dahil doon. Nung nakita ng ating bida na hindi agad ito kumilos ay ginamit na niya ang pagkakataon na yon para umatake.
At dahil dito, solido nitong tinamaan ng kanyang skill ang dibdib ni Giyong. Dahil sa lakas noon ay nagdugo agad ang bunganga ng matanda at tumalsik siya sa malayo. Nagulat naman si Gang dahil habang nakatingin siya sa katawan ng kanyang kalaban ay narinig niya ang boses ng kanyang master na tinatawag siya. Nung tinanong ng ating bida kung ano ang kanyang gusto ay tinanong ni Doko kung kaya ba niyang patayin si Giyong. Alam ni Gang ang kanyang isasagot pero makikita natin na hindi agad ito nakapagsalita. Kaya, tinanong ulit siya ng Absolute One kung kaya ba niya ito at sinabi na kailangan nitong sumagot ngayon din. Dahil doon ay malakas na sinabi ng ating bida na kaya niya itong patayin. Ilang libong beses daw siyang nangako sa kanyang harapan kaya kahit na nagbago na ang siraulo at nagsisisi sa kanyang mga ginawa ay hindi pa rin niya ito patatawarin. Malakas ang pagsasalita si Gang kaya narinig lahat ni Giyong ang kanyang mga sinabi. Kaya, nung nakatayo na siya sa kanyang pwesto ay tinanong agad nito kung ano pa ang kanyang hinihintay. Akala daw ba niya ay ipapakita nito sa kanya kung paano niya papatayin ang apat na tumaksil sa kanyang master. Parang pinipilit na siya ng matanda dahil sinabi pa nito na nasa harap na rin niya sa wakas ang nagtangkang pumatay sa Absolute One kaya wala na siyang ibang gagawin kundi ang patayin siya. Dahil sa lahat ng kanyang narinig ay bigla na lang itong naglabas ng sobrang lakas na aura. Alam ni Giyong na seryoso na talaga ang kanyang kalaban dahil ginamit na nito ang isa sa patch and secret skills. Habang naghahanda ang ating bida para sa huli niyang atake ay sinabi nito sa harap ni Giyong na papatayin na daw talaga siya nito. Susugod na sana sa kanya si Gang pero bigla itong natigil nung meron siyang napansin. Nakita niya na tinutulungan ni Wang at ng kanyang mga alaga ang kanilang master. Hindi nito alam kung ano ang nangyayari pero bigla na lang hamarang sa kanya ang mga ito na para bang sinasabi nila na wag niya itong sasaktan. Hindi naman natuwa doon ang ating bida kaya galit nitong sinabi na umalis sila doon kung ayaw nilang masaktan. Hindi naman nakinig sa kanya ang mga ito kaya sinubukan nitong tumakbo papunta sa kanilang direksyon. Pero, bigla na lang lumabas sa lapag ang mga kamay ng mga tao at sinubukan din siyang pigilan ng mga ito. Doon na nito napagtanto na nasa isip lang niya ang lahat ng iyon at mukhang ang sarili niyang utak ang pumipigil sa kanya. Pilit siyang pinipigilan ng kaninang konsensya pero sinabi sa kanila ng ating bida na kailangan talaga niya itong gawin. Kaya, ginamit nito ang isang patch and skill para kumawala sa pag-iisip niyang magulo. Nung una ay nanginginig lamang ang lapag pero bigla na lang sumabog ang napakalakas na aura dahil sa kanyang ginawa. Dahil sa nangyaring ito ay pinakita dito na nawasak ang lahat ng nandoon sa malapit ng ating bida. Habang unti-unti nang nawawala ang makapal na usok ay makikita natin na nakatayo na lang sa gitna si Gang. Pagkatapos noon ay bigla na lang itong yumuko sa lapag at sinabi sa kanyang master na hindi niya ito kayang gawin. Alam daw niya na isa talaga si Giyong sa tumaksil sa kanya at ang may dahilan kung bakit nawala kay Doko ang Patchen clan. Pero, kahit na ganon ay naluluha pa rin itong tumingin sa langit at sinabi sa kanyang master na hindi daw talaga niya ito kayang gawin sa matanda. Kaya, bigla na lang itong tumalikod sa kanyang kalaban at bigla na lang umalis. Dahil sa lakas ng aura ng ating bida ay makikita natin na nawalan pala ng malay ang matanda. Nagising na lang ulit ito dahil narinig niya ang boses ng kanyang mga tauhan na sinasabi ang master. Nung nakita nila na unti-unti na itong tumatayo ay tinanong agad nila kung ayos lang ba siya. Hindi naman makapaniwala si Giyong na buhay pa rin ang kanyang mga kasama kaya tinanong nito kung paano sila nakaligtas sa ating bida. Sinabi naman sa kanya ni Captain Wu na meron lahat silang injury pero wala kahit isa sa kanila ang namatay. Inisip nito na kayang-kaya silang patayin ni Gang pero bakit kaya sila nito binuhay kahit ganun na lang ang kanyang galit sa kanya. Pero, makalipas lamang ang ilang sandali ng pag-iisip ay niyaya na nitong umalis ang kanyang mga tauhan doon. Sinabi nito na hindi daw niya alam kung magbabago pa ang isip ng ating bida kaya kailangan na agad nilang umalis doon. Pagdating nila sa Nissan Village ay pumutok na ang araw at makalipas lamang ang ilang oras ay dumating sa kanyang opisina ang isang lalaki na hindi niya inaasahang makita.
Tinanong nito kung paano naman siya maniniwala sa kanyang sinabi na wala na doon si Gang pagkagising niya. Umaasa daw ba talaga siya na maniniwala na lang siya doon nang wala man lang katibayan? Hindi naman binago ng matanda ang kanyang sinabi dahil kahit sa maniwala daw siya o hindi ay iyon talaga ang mga nangyari. Tinignan nitong mabuti si Giyong kung nagsasabi ba ito ng totoo pero sinabi rin niya dito na wala naman daw bilang kung maniwala siya sa kanya. Dahil sigurado daw siya na hindi maniniwala sa kanyang kwento si Hanza at ang tinatawag niyang Big Brother. Pagkatapos noon ay tinanong na lang ng isa sa 4 na siraulong tumaksil sa Absolute One kung saan pumunta si Gang. Sinabi naman nito ang totoo na noong nagising na siya ay wala na doon ang kanyang kalaban. Kahit gaano karaming beses daw niya itong itanong ay hindi na ito magbabago dahil iyon daw talaga ang nangyari. Bago sumagot sa kanya ay tinignan muna nito ng seryoso si Giyong para malaman kung nagsisinungaling pa rin ba ito. Nung nakita niya na totoo naman ang kanyang sinabi ay magtitiwala na daw siya sa kanya simula ngayon. Pero, tinanong nito kung iyon lang ba talaga ang mga nangyari at wala na daw ba itong nakalimutang sabihin sa kanya. Sinigurado naman sa kanya ng matanda na ang mga sinabi lang nito sa kanya ang nangyari sa kanilang laban at wala ng iba. Ginawa daw niya ang lahat ng kanilang mga sinabi kaya walang ideya ang ating bida na buhay pa ang 3 niyang hinahanap. Kaya, panindigan daw dapat niya ang sinabi nito na pagkatapos noon ay hindi na sila babalik pa kahit kailan sa Nissan Village. Napaisip ito sa kanyang mga pangako at sinabi na tutuparan naman niya ang kanyang mga binanggit. Pero, sinabi nito sa kanyang brother Giyong na meron daw siyang hindi nasabi sa kanyang report. Hindi daw nito sinabi sa kanya na kinalaban ng disipulo ni Doko ang isang monster na kilala din bilang pinakamalakas sa lumang martial arts world. Hindi lang daw yun ang kanyang mga nalaman dahil pagkatapos daw ng labang yun ay meron ding nagligtas kay Gang at nagpagaling sa kanyang mga injury. Bigla namang nanginig doon ang matanda at dahan-daang tinanong kung paano niya yun nalaman. Sinabi nito sa kanyang brother na hindi madaling makuha ang impormasyong yun. Sobrang loyal daw kasi sa kanya ng mga tao sa Nissan Village kaya ang akala niya ay mawawalan lang ng kwenta ang pagpunta niya doon. Napagtanto naman agad ni Giyong na meron itong ginawa sa kanyang mga tauhan kaya niya nalaman ang mga impormasyong yun. Kaya, bigla na lang nitong sinugod ang siraulong nakamaskara para itanong kung ano ang kanyang ginawa. Hindi naman ito gumana sa kanyang kausap dahil madali lang siya nitong naiwasan at nabato palabas ng kanyang opisina. Pagkatayo nito sa lapag ay doon na niya nakita ang mga walang buhay niyang tauhan na nakakalat. Magsasalita na sana ito laban sa nakamaskara pero nakita nito sa malayo ang makapal na usok. Doon na nito napansin na sinunog din pala ng lalaking iyon ang buong Nissan Village hanggang sa kasulok-sulukan nito. Kaya, bigla na lang napayuko sa lapag si Gayopong nang dahil sa sama ng loob. Galit nitong tinanong kay Maskara kung bakit niya iyon ginawa. Wala namang kinalaman sa kanila ang mga tao sa lugar na iyon kaya bakit pa daw niya pinatay ang mga ito. Sinabi naman sa kanya ng lalaki na yun na ito daw ang kanyang parusa dahil sa kanyang mga ginawa. Na-delay kasi ng konti ang kanilang mga plano nang dahil sa disipulo ni Doko. At dahil niligtas nito ang kanyang buhay kesa patayin ito ay pinatay daw nila ang lahat ng tao doon para magtanda siya. Alam din daw nito kung paano niya binuhos ang buong puso niya sa lugar na iyon at sa mga taong nakatira dito. Kaya, ginawa daw nila ito para magsama-sama na sila sa impyerno. Hindi naman nakinaya ni Giyong ang kanyang mga naririnig kaya sinubukan na ulit nitong atakihin ang siraulo. Pero, bago pa ito makalapit kay Maskara ay tumusok na sa kanya ang napakaraming sandata. Dumating na rin pala doon ang ibang mga kasama ng siraulo at sila na ang tumapos sa buhay ni Giyong. Bigla naman nitong naalala ang mukha ng ating bida habang nawawala na siya ng buhay. Sinabi nito na siya na lang daw sana ang pumatay sa kanya para hindi na sana nadamay ang lahat ng kanyang mga kasama. Nagsisisi rin ito sa kanyang ginawa dati kaya bago tuluyang mamatay ay naalala nito ang itsura ng kanyang master na si Doko.
Tumingin naman sa bangkay ni Giyong ang nakamaskara at sinabi na dahil ganun na ang ugali nito ay naiintindihan niya kung bakit nito niligtas si Gang. Pero, ang hindi daw niya maintindihan ay kung bakit bigla na lang umalis ang ating bida nang hindi ito pinapatay. Inisip niya kung naawa ba ito sa matanda o nagkaroon ng utang na loob dahil niligtas siya nito. Hindi kasi siya makapaniwala na ang isang lalaki na walang ibang tinuro kundi ang maghayganti sa kanila ay sesuko lang ng ganun sa kanyang revenge mission. Pero, inisip din ito na wala naman ng silbi kung pag-iisip niya ng sobra. Malapit naman na daw nilang makita kung isang failure ba talaga ang panglimang monster na ginawa ng Absolute One o hindi. Hi mga Lods! Dito na nagtatapos ang Chapter 1 na storya natin. Bago tayo pumunta sa Season 2 sa Monday ay pinakita muna ng mga gumawa ang unang design ni Gang. Kaya pala siya tinatawag na chubby ay dahil ganito ang unang design sa kanya bago ito baguhin.